use of force dun sa pag-ayos ng dispute. And aside from that, ang dami pinirmahan ng mga dokumento like letters of intent and syempre yung mga appreciation ng ating Pangulo doon sa mga ibibigay or idodonate nitong bansang Japan pagdating sa mga military equipment na napaka-useful, Of lalo na course. sa pag-alaga ng ating teritoryo. Okay. Mga kaibigan, ang oras natin 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga sa puntong ito. Kumustahin muna natin ang mga mainit na balita na ihahatid ng ating mga katropa sa labas ng himpilan. Radyo ng Bayan. Report. Sa Quezon City, may mga update na ihahatid si Michael Rogas. Michael, go! Pero kasamang alan, ang imported tax ay naisipabusisi ng isang mambabata sa Kamara kapalit ng tax exemption sa mga minimum wage earner. Detalye niyan sa aking pagbabalik. Thank you, Michael. At ngayon sa Maynila naman si Lawrence Tanhoco. Lawrence, go! Magandang umaga kasamang alan ng naging rally ng katutubo sa lungsod ng Maynila. Naging tahimik ang karagdagan detalye sa aking pagbabalik. Thank you, Lawrence Tanhoco mula po sa lungsod ng Maynila. Meron tayong 5.5 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga. Narito naman po ang ating words of wisdom ngayon Friday morning. Good manners and soft words have brought many difficult things to pass. Sa Tagalog po, ang mabuting pag-uugali at mga malumanay na salita ay nakatutulog na malampasan ang mga mahihirap na bagay. Mula kay Sir John Van Gogh. Thank you, Sir John. Mabuting pag-uugali po yan. Good manners. Good manners. Explain. Sige. And soft words. Soft words. Ay, naniniwala ako dito sa maging soft words, yung malumanay, mahinahon ka. Mahinahon? Kasi 'di ba, minsan talaga nadadala tayo ng emosyon natin. Na sasabi natin yung mga masakit na salita. So, ako as much as possible, gusto ko huminahon na lang muna bago magsalita. Maliban dun sa pagiging literal na soft, di ba? Ay kinakailangang yung pagpili mo ng mga katagang gagamitin mo sa iyong pananalita, di ba? Malumanay, tapos yung mga words that you use, kinakailangan kalmado. Ayan. At itong mga bagay na ito ay nagiging dahilan ng paglipas ng mga mahihirap na malagpasan ng mga sitwasyon, di ba? Totoo yan, sir. Kalma lang. So, kailangan good manners. Zarina, and kalma ka soft lang. Yan, oo. Kalmado naman po ako as much as possible talaga. Pero hindi natin maiwasan. Sir Alan, baka kapag talagang mainit ang ulo mo or talagang galit na galit ka na sa pangyayari, may masasabi ka talaga. Ganon? Pero dahil kay Sir John, sige. Magbabago na po tayo. Yun. Tayo. Damay kayo. Damay lahat. Ayan, mga katropa natin off-cam. Ayan, nakatingin lahat sa iyo. Oo nga. Ako lang? Ako lang? Hindi lahat tayo mabubuti. And pag na-overcome natin ganitong ugali, grabe, worth it. Yes, of course. Okay, mga kaibigan, narito na yung detalye ng mga headlines na pinagkaloob kanina ng ating mga katropa dito po sa Metro Manila. Radyo ng Bayan. Report. Narito ang balita mula sa Quezon City, Michael Rogas. Good morning. Good morning, kasamang alan, imumungkahi ni Quezon City 1st District Congressman Bingbong Crisologo sa Kamara na taasan ang buwis na sinisingil sa mga imported na produkto. Ito ang nakikitang solusyon ni Crisologo upang wag nang alisin ang tax exemption na binibigay sa mga senior citizen at mga persons with disability. Ayon kay Crisologo, hindi makatwiran na magsakripisyo ang mga lolo at lola, maging ang may mga kapansanan upang mabawi ang buwis na mawawala sakaling maipatupad na ang tax exemption sa mga minimum wage earners. Paliwanag dito, ang tax exemption na nga lamang ang nakukuha ang benepisyo ng mga senior citizen at PWD mula sa gobyerno, kaya hindi na dapat anya na ipagkait ito sa kanila. Sa importation products, bukod tangi ang mga mayayaman lamang umano ang may kakayahang bumili ng mga ito at sila rin ang may kakayahan na magbayad ng mas mataas na buwis. Nais ni Crisologo na ipabusisi sa Kamara ang kasalukuyang tariff tax na ipinapasaw sa mga imported goods upang na lamang kunin ang mawawalang pondo ng gobyerno sakaling matuloy ang panukanong tax exemption sa kumikita ng minimum wage.
mula sa Quezon City, ito si Michael Rogas para sa Radyo Vision, ang media ng bayan. Thank you so much, Michael Rogas. Mula po yan sa Quezon City. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po si Lawrence Tanhoco mula sa Maynila. Magandang umaga, Lawrence. Magandang umaga kasama ng Zarina. Naging mapayapang dinaos na rally na magkakahalog puwersa ng Santiago, Bayan Muna, KMU at iba pang militanteng grupo sa May Rojas Boulevard malapit sa embahada ng Estados Unidos. Ito nga ay naging taliwas sa nangyaring dispersal noong nakaraang linggo. Bagamat nagmistulang gyera ang ginawang harapan ng mga militante at ng puwersa ng pulisya sa may Calao Street, sa may Rojas Boulevard, ay nadaan naman ito sa negosasyon. Dahil dito ay napayagan naman ng mga rallyista na makalapit sa embahada hanggang sa kanto ng UN Avenue sa Rojas Boulevard. Sa puntong iyon, nanindigan ang kapulisan at hindi na umurong pa at doon na nga nakapagprograma ang mga militante. Kabilang sa mga nagsalita ay sinabayan muna Secretary General Renato Reyes at Sandugo spokesman Jerome Aba, kung saan sinundo na ng mga ito ang kapulisan hinggil sa naging maduhong dispersal noong nakarang linggo. Nanawagan din ng mga rallyista na tuluyang pagbasura sa imperialistang mga Amerikano, kung saan nais ng mga ito na mawala na sa bansa ang lahat ng kanilang mga sundalo. Mula sa lungsod ng Maynila, si Lorena Miti ng Bayan, Radyo ng Bayan. Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Yan po unang sigwento ng ating mga Metro Manila reports. Radyo ng Bayan. Report. Going back po sa pag-uwi ng ating Pangulong Duterte mula sa Japan, aside from peace and security, meron din tayo sa aspeto ng ekonomiya. Yan. Sir Alan. Okay. At siyempre, pag ekonomiya ang pinag-uusapan, mahalagang pagtutulungan ng international community, mga bansang magkakapitbahay, Correct. Mga bansang magkakatabi at maging ibang bahagi ng mundo. Mahalaga yan kasi yung ekonomiya, is a global concern. Kaya yung pagtutulungan ng mga bansa kagaya nito, yung mga nalagdaang kasunduan na may kinalaman sa negosyo o ekonomiya o investment papasok dito sa Pilipinas, malaking bagay yan, kapwa sa dalawang bansa. Yes, at Pero, ang bilang po, Sir Alan, is $19 billion lang naman. pakiulit. $19 billion Yun nga. financial deals. Okay. At yung siyempre, naiuwi. gaya ng binabanggit natin palagi, pagka may investment na pumasok dito sa ating bansa, nangangahulugan na may industriyang bagong maitatayo, di ba? At pag nagkaroon ng mga bagong establishments na ganyan, magkakaroon din ng oportunidad ang ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho. Yes, trabaho, Sir Alan, totoo yan. And kasabay po ng mga deals na nakuha ng ating Pangulo, nangako naman po ang ating pamahalaan na determinado talaga sila magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan sa pamagitan po ng paggagawa ng mga easier process and syempre maging most attractive ang ating bansa sa mga negosyante. Of course. Diba? Kaya niyaya niya at niligawan ng ating mga Japanese businessmen. In fact, maalala natin nung mga naunang pahayag din ng Pangulong Duterte, maging yung pagnenegosyo sa bansa at yung pagpoproseso ng mga dokumento, Yes. gusto niya gawing simpleng-simple para hindi na-discourage yung ating mga kababayan sa pagtatayo ng negosyo o kaya naman pagpoproseso ng kanilang mga dokumento mula sa iba't ibang mga government offices. Ang Japan po ay ang pangunahing trading partner ng ating bansa kasunod ng US and China. At dahil dito, mas lalalim talaga ang ating relasyon ng Pilipinas at ng Japan. Okay. Mga kaibigan, sa puntong ito, 13 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga, narito ang ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin ang CDO Radio ng Bayan kasama si Romy Kapinpuyan. Magandang umaga, Romy. Yes, Maayong buntag. Pinarangalan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang mga prime movers ng organic agriculture sector sa buong rehiyon sa isinagawang Search for the Organic Agriculture Achievers. Kinilala dito ang exemplary contribution ng local government units, focal persons, agricultural extension workers, farmer organizations, small farmers and farming families dahil sa pag-promote at pag-develop ng organic agriculture sa buong Hilagang Mindanao. Ayon kay Samuel Natindim Jr., ang focal person ng Regional Organic Agriculture, layunin nito ay ang pag-increase at pag-sustain ng awareness, gayon din ang pagsukat ng delivery of interventions at services ng local government units sa pakikipagtulungan ng national government,
at ang suporta ng mga magsasaka sa mga aktibidad ng Department of Agriculture kaugnay sa organic agriculture. Nangunguna sa mga nanalo ay ang probinsya ng Misamis Occidental na nakakuha ng 5 awards. Ito ay kinabibilangan ng Outstanding Provincial Local Government Unit, Outstanding Provincial Organic Agriculture Focal Person, Outstanding Municipal Local Government Award, Outstanding Agriculturist at Outstanding Agricultural Extension Worker. Sumunod naman ay ang probinsya ng Bukidnon at Misamis Oriental. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. Mula sa Cagayan de Oro City, punta naman tayo din po sa Agoo, La Union. Narito mga update ihatid sa atin ng Radyo ng Bayan, Agoo, La Union. Radyo ng Bayan. Report. Charity Frianeza. Good morning, please come in. Yes, magandang umaga kasamang alan. Naging matagumpay ang isinagawa nga DIA Fund Day Celebration ng National Irrigation Administration dito sa lalawigan ng La Union na may tema nga NIA at magsasaka magkasama sa ginhawa. Sa panayam ng Radyo ng Bayan, sinabi ni NIA Regional Manager John Celeste na katuon ang selebrasyon sa pagpapalawig ng kamalayan ng publiko. Higit dito ang mga magsasaka sa usaping climate change. Kaya't isnagawa ang symposium ukol sa naturang usapin upang mapaghandaan ng mga nasa sektor ng agrikultura ang maaaring epekto nito sa kanilang mga pananim at produksyon at makagawa na rin ng mga paraan upang hindi lubhang maapektuhan ang kanilang pamumuhay dahil sa pabago-bagong klima na ating nararanasan sa kasalukuyan. Nagpasalamat din ang opisyal sa magandang samahan ng NIA at mga Irrigators Association dahil patuloy na nakakamit ang rice sufficiency level dito sa lalawigan ng La Union. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, Agoo, La Union, Media ng Bayan. Thank you so much, Charity Frianeza. Mula po yan sa Radyo ng Bayan, Agoo, La Union. Radyo ng Bayan kasama si Apollo Padaen. Magandang umaga, Apollo. Yes, magandang umaga sa inyong lahat. Bagamat walang namatay na tao sa nakaraang bagyo, ay nagdulot naman ito ng malaking problema sa mga biyahero dito sa Mountain Province dahil sa pagkasira ng mga tulay sa Samugi, Bontoc Mountain Province at sa Sabangan Mountain Province ay sa bilisang kinakarga kada piraso ang tangke ng gas na panluto at semento kaya pinatungan na ang presyo ng mga ito. Ang presyo kada piraso ng panlutong gas ay halos dinagdagan ng 100 mula sa dating nitong presyo. Ang semento naman ay na dating 270 pesos kada piraso ay 320 pesos ngayon dahil sa added cost. Ang gatas, sardinas, tinapay, asin at iba pang bilihin ay nanatili naman sa dating presyo nito. Ayon sa mga mamamayan dito sa Bontoc ay gagawa sila ng sulat kay Pangulong Rodrigo Duterte para kaagad aksyonan na ayusin ang mga tulay na nasira ng bagyong Lawin. Ayon sa isang inhinero naman ng DPWH Mountain Province District, ang Tico Bridge ng Samugi Bontoc Mountain Province ay aabot sa 81 million pesos. Ang cost estimate nito para ito ay mas maisaayos. Nanatili namang regular ang presyo ng mga steel bar gaya ng 10 mm na 100 kada piraso at 12 mm na sa ngayon ay 145 kada isang piraso dito sa Mountain Province. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaan ng DWFR Radyo ng Bayan, Bontoc, Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo Padaen. At yan po mga kaibigan ang unang sigwado ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Alright, punta PTV or Pag-asa, DOST, ang ating kasamahan na si Eunice Huntayas para sa ating weather update today. Magandang umaga, Eunice. Yes, good morning Ms. Zarina and Sir Alan. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Mabuting balita po dahil sa ngayon ay wala pa ring sama ng panahon ang umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala ang Intertropical Convergence Zone o itong ITCZ ang dominanting weather system ngayon na nakakaapekto dito sa probinsya ng Palawan, gayon din sa Visayas hanggang sa Mindanao. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin nagmumula sa Northern at Southern Hemisphere, kaya naman nakakabuo ito ng mga kaulapan. At dahil dito asahan ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito sa Bicol Region, pababa sa Visayas, kasama ang Mindanao, gayon din ang probinsya ng Palawan. Samantalang mararanasan pa rin ang good weather condition dito sa Metro Manila, pati na rin ang natitira pang bahagi ng bansa, ngunit maging handa pa rin sa mga tsansa ng pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog.
Bacolod. Kaya naman sa mga maaagang maglilinis ng puntod para sa araw na ito, huwag pong kakalimutan ang pagdadala ng payong. Sa puntong ito, alamin natin ang agwat ng temperatura sa mga iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon. Ang temperatura sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. At maulan na panahon po ang nararanasan dito sa Legazpi, pati na rin sa Puerto Princesa. Ito ay may temperaturang nasa pagitan ng 24 hanggang sa 30 degrees Celsius. Check natin sa Visayas. Epekto nga nitong Intertropical Convergence Zone ang maulap na kalangitan na nagdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat papulog dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod hanggang sa Metro Cebu. Ang temperatura ay di tataas ng 31 degrees Celsius. Para po sa lahat ng bakasyonista dito sa Cagayan de Oro, Metro Davao pati na rin sa Zamboanga, ihanda po ang mga payong dahil nakakaranas kayo dyan ng maulap na kalangitan na mga dadala ng mga pag-ulan at pagkidlat pagulog. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Yan ang latest sa lagay ng panahon. Para sa Radyo Vision, ako po si Liz Suntayas mula rito sa Pag-asa, Media ng Bayan. Maraming salamat, Eunice Suntayas. Mga kaibigan, ang oras natin, meron tayong 20 minutes na kaagad makalipas ang alas 6 ng umaga. At ngayon po, nasa studio na natin, Sir Alan. Talagang ang ating mga... ang ngiti ni Zarina, nakita niyo. Ang dami namin girl power. Puro kami girls. Oo. Anyway, kasama na po natin ngayon sa studio ang miyembro ng Girl Scout of the Philippines. Yan. At bakit natin sila bisita ngayon? Alam niyo ba, meron hong, meron hong mga napiling, mga outstanding Girl Scouts. Mamaya ipapakilala namin sa inyo. Batang-bata pa yung iba. Nasa high school. Nape-pressure tuloy. Nasa high school, ha? Tapos, napili na bilang mga outstanding scouts. Mamaya ho, yan. Mamaya ho, papakilala namin sila sa inyo. Pero bago yan, narito muna ang ating mga balita mula sa PTV News Center. Kasama si Audrey Goriseta. Magandang umaga, Audrey. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulo Rodrigo Duterte dumating na sa Pilipinas mula sa 3 araw na working visit sa Japan. Quezon City Police District tiniyak ang mahakbang na panseguridad na ipatutupad ngayong undas. At Pilipinang si Kylie Versosa itinanghal na bagong Miss International. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte nakauwi na sa Pilipinas mula sa 3 araw na working visit sa Japan. Pasado alas 10 kagabi lumapag ang kanyang eroplano at sa kanyang pagharap sa media, ipinagmalaki ng Pangulo na naging produktibo ang naging pagbisita sa bansang Japan. Kabilang sa mga natalakay ay tungkol sa ekonomiya, socio-political at maritime security. Ayon pa sa Pangulo, maituturing na excellent ang relasyon ng bansang Japan at Pilipinas. Inimok daw niya ang mga negosyanteng Hapon na mamuhunan sa Pilipinas na tiyak daw na makakapagbigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Hiniling din ni Pangulong Duterte ang patuloy na pagsuporta ng Japan sa hangarin ng ating bansa na makamit ang ganap na kapayapaan. Nabanggit din muli ng Pangulo ang pagkakaroon niya ng programa sa PTV para magkaroon ng sumbungan ang taong bayan sa mga tiwaling ahensya at empleyado ng gobyerno. Binati rin ng Pangulo, kapapanalo lang na ating kababayan na si Kylie Versosa bilang Miss International. Sa huli ay kinantahan pa ng Pangulong Duterte ng happy birthday si DND Secretary Delfin Lorenzana at Senador Alan Peter Cayetano na nagdiriwang ng kanilang karawan. Sa iba pang balita, ipinaabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikiramay sa pamilya ni Emperor Akihito dahil sa pagkamatay ng tiyuhin nito na si Mikasa Nomiya, ang pinakabatang kapatid na lalaki ng ama ng Emperor. Ayon sa Pangulo, siya na mismo ang humiling na wag nang ituloy ang dapat sanang courtesy call sa Emperor bilang respeto at pakikidalamhati. Nakatakda sana ngayong hapon sa Imperial Palace ang audience ng Pangulo at Emperor bago ito tumulak pabalik ng Pilipinas. Samantala, inilagay na sa half-mast ang bandila sa Japan Coast Guard Regional Headquarters sa Yokohama.
like to express my deepest condolence sa second sana and the protocol officer na wag na lang muna ako magpunta doon because they are in mourning. And I respect that because I would ask for the same maybe a request if ever in issues. Sa iba pang balita, nagsumite ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption ng supplemental complaint affidavit sa Department of Justice laban kay dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Laila De Lima. May report si Dayan Guerrer. Nagsampa sa Department of Justice ng isang supplemental complaint ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban sa dating DOJ Secretary at ngayon Senador Laila De Lima. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y iligal na kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison. She allowed the New Bilibid Prison to be a facility where trading of illegal drugs is conducted by the drug lords or the convicts themselves inside the New Bilibid Prison. Ipinaliwanag naman ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ng VACC, na ang supplemental complaint ay naglalaman ng mga karagdagang testimonya mula sa mga credible witnesses batay sa report ng Committee on Justice ng House of Representatives. Minarapat po namin na ilagay po rito sa supplemental complaint upang patibayin po yung unang complaint at ipakita po na kabaliktaran sa sinasabi ni Senator De Lima, hindi po hearsay at matibay po, marami pong nagsasabi. So we added 18 additional witnesses to our original complaint. Nakapaloob rito ang testimonya ni NBI Deputy Director Rafael Ragos, NBI Agent Jovencio Ablen, PSG Jonel Sanchez, PSG Romel Falcasantos, Police Superintendent Jerry Valeroso at Reynante Diaz. Gayon din ang mga inmates na sina Rodolfo Magleo na siyang nagsabi na umano'y Little Las Vegas ang bilibid. Kabilang rin ang testimonya ni Herbert Culanco, Noel Martinez, Jaime Pacho, Hans Anton Tan, Froilan Poypoy Trestiza, Jojo Baligad, Engelberto Durano, Nonilo Arile, Joel Capones, Peter Co at Vicente C. Git ni Topacio, ang inihain nilang reklamo ay magpapatunay sa partisipasyon umano ni De Lima sa iligal na kalakalan ng droga sa bilibid. Number one, sinentralize po ni dating Secretary De Lima ang bilibid drug trade. Number two, siya po ay nakinabang sa proceeds po nitong drug trade, yung 100 milyong piso po na nakala po sa drug trade ay napakarami po noon, bulto po noon ay pumunta sa kanya. Maalalang unang nagsampa ng reklamo sa DOJ ang VACC laban kay De Lima at sa 6 na iba pa noong 11 ng Oktubre. Para sa PTV News, Dayan Guerrer. Bumaba ng 43% ang criminality rate sa Quezon City nitong ikatlong bahagi ng taon, bunsod pa rin sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. Kinilala ni QCPD Director Guillermo Eliazar ang papel na ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan para maging matagumpay ang adhikaing ito. May report si Julius Disamburon. Sa taya ng Quezon City Police District, nasa 43% ang ibinaba ng krimen sa lungsod Quezon sa third quarter ng taon dahil ito sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad at droga ng QCPD bilang pagsuporta sa adhikain ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng isang maayos at ligtas na komunidad. Kaugnay nito, eksklusibong nakasama ang PTV News sa pag-iikot ni QCPD District Director Guillermo Eliazar sa mga istasyon ng pulisya sa lungsod para kumustahin hindi lang ang kanyang mga tauhan kundi pati ang mga kautusan at pagiging epektibo nitong tagapagtanggol ng bayan. Hinikayat din ni Eliazar na suportahan ang kampanya para sa kaayusan ng Pangulong Duterte. Yung statistics is one indicator. Pero more than the statistics is yung pakiramdam ng mga tao kung sila ba they feel safer and more comfortable with the performance of the police. And kami po yung nagagalak at natutuwa na nagsimula na po yung yung sinasabi nating renewed trust and confidence na binibigay ng ating komunidad. At kami ay lubusan nagpapasalamat dahil hindi man namin magagawa ito kundi rin sa kailang kooperasyon. Maigting ding ipinapatupad ng QCPD ang Oplan Double Barrel alinsunod sa war on illegal drugs. Kinilala din ng opisyal ang tulong at suportang ibinibigay ng lokal na pamahalaan, barangay at komunidad sa mga hakbang na ito. Kung wala nga daw presensya ng droga, tiyak walang malululong at makakagawa ng krimen. Paliwanag pa ni Eliazar, ginagawa din daw nila ngayon ang internal cleansing sa kanilang mga tauhan. At nakita natin yung improvement na nangyari.
Pero nagsisimula pa lang tayo, tuloy-tuloy na ginagawa natin yun. Kaya nga, ang ginagawa ko ngayon, after this 100 days ng aming trabaho, once again, iniikutan ko lahat ng mga stations natin, police stations, to talk to the men, lalo na dun sa mga sa ating mga PNCO, sa mga PO1, para una muna iparating sa kanila ang ating pasasalamat sa kooperasyon at suporta na pinakita nila upang mapagtagumpayan natin yung unang hakbang itong first phase na ito. Patuloy din naman daw ang ginagawa nilang anti-illegal drugs operation sa pakikipagtulungan sa mga hepe ng iba't ibang police station. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Tiniyak ng Quezon City Police District ang mga hakbang na panseguridad na ipatutupad nito ngayong Undas. Paalala naman ni QCPD Director Guillermo Eliazar sa ating mga kababayan magtutungo sa mga sementeryo, gununtain ng mapayapa ang tunay na diwa ng Undas. May report si Julius de Samburon. Magpapakalat ng higit 2,000 tauhan ang Quezon City Police District na magbabantay ng seguridad ng publiko ngayong panahon ng Undas. Sinabi ito ni QCPD District Director Guillermo Eliazar sa eksklusibong pagsama ng PTV News sa kanyang pag-iikot sa QCPD Police Station 4 Novaliches, Quezon City. Paliwanag ni Eliazar, bubuuin ng 3 grupo ang magmamando ng seguridad ngayong Undas para sa kaligtasan ng bawat maiiwang ari-arian maging ng mga bumabiyahing pasahero. Yung Sub-Task Force Alpha, ito sa anti-criminality campaign. So ito ngayon tututok doon sa usual campaign natin against criminality and magbabantay doon sa mga bahay, doon sa mga iniwanang bahay ng ating ibang mga kababayan na nagbakasyon sa iba. So yun ang tutok nila. Yung pangalawang sub-task group ngayon, ito ngayon ang tututok para sa kaayusan at kapayapaan ng 6 major cemeteries and 11 columbaries, mga columbarium dito sa Quezon City. At yung pangatlo naman nating sub-task group ngayon, ito ngayon ang tututok para sa pag-maintain ng kaayusan ng 30 bus terminals, 5 MRT stations and 4 LRT stations sa Quezon City. Paalala din ng hepe ng QCPD sa publiko, lalo sa mga magtutungo sa sementeryo, na huwag nang magdala ng ipinagbabawal na gamit gaya ng droga, nakalalasing na inumin at mga malalakas na sounds. Sa halip ay isa puso at gunitain ang tunay na diwa ng Undas o di kaya mag-alay ng panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. And with the help and in coordination with the concerned units of our local government, ang Department of Public Order and Safety, andyan po yung MMDA, andyan po yung mga force multiplier coming from the barangay tanods ng ating mga iba't ibang barangay, pati na rin po yung mga volunteer, civic, and non-government organizations natin na tumutulong sa atin at tutulong on this coming activities. Nakikita po namin na with the cooperation of course ng publiko natin, hindi po tayo nakakita ng anumang problema. Samantala, inaasahan ngayong weekend hanggang sa huling araw ng Oktubre, magsisimula ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal ng bus. Sa panahong ito, bukod sa pulisya, mag-iikot din ang Interagency Council for Traffic para siguruhing nakakondisyon ang mga sasakyan, maging ang mga nagmamaneho nito. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Samantala, tiniyak ng Philippine Coast Guard o PCG na tututukan ng kanilang ahensya mga kolorum na sasakyang pandagat sa nalalapit na Undas. Sa katunayan, simula pa nitong Lunes ay nakataas na sa heightened alert ang Manila North Harbor. May report si Waywaya Makalma. Isa sa mga mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard ay ang mga maliliit at mga kolorum na sasakyang pandagat ngayong panahon ng Undas. Ayon kay Commander Arman Balilo, ito ang madalas nilang problema na overloaded at wala pang sapat na safety equipments para sa mga pasahero. Kaya naman kanilang pagtitiyak na may mga sea marshal silang nakadeploy sa iba't ibang pantalan nang sa gayon hindi sila makapaglayag upang maiwasan ang anumang aksidente. O yung mga ports na katulad ng ganito, walang problema sa overloading kasi nakokontrol yung dami ng taong sumasakay. So may mga ticket dito, kung wala kang ticket, pagsakay ng barko, hindi ka makakasakay talaga. Ang problema ng excess passengers o overloading, pagka dun sa mga maliliit na mga ports, tsaka yung mga ports na walang Coast Guard, doon nagkakaroon ng problema, doon nagsasakay. Ang mga usually nagsasakay ng mga excess passengers, yung tinatawag namin mga kolorum boats. Bukod sa Maynila, sa mga pantalan ng Batangas at Quezon, inaasahan dadagsain ng mga mananakay papauwi ng kanilang mga probinsya. Mga tauhan mula sa PNP, Marina at maging ang PIDEA ay nakadeploy na dahil kadalasan sinasamantala ng mga kawatan ang pagdagsa ng mga tao sa pantalan nang sa gayon ay mailusot nila ang mga kontrabando
gaya ng mga illegal na droga. Pero paniniguro ng Philippine Port Authority na may angkop silang mga gamit para ma-check ito gamit ang kanilang mga X-ray scanners at iba pa. Pagtitiyak naman ni PPA General Manager J. Daniel Santiago na wala silang natatanggap ng anumang banta sa seguridad sa ngayon. Katunayan, ang Manila North Harbor ay nakataas sa heightened alert simula pa Lunes. We have to make sure that the facilities are secure. We don't want any untoward incidents happening. We want to make sure that all our passengers are safe and that no stones are left unturned. Mailang pasahero naman ang sinamantalang agahan bumiyahe upang makaiwas sa dagsa ng mga tao. Kagaya na lamang ng pamilya Virgo, bit-bit ang 2 anak na patungo ng Tacurong City. Anya, minabuti niya ngayong araw umuwi at baka mahirapan pa sila sa biyahe. Kasi pagka ibang araw po, mahirapan na kami magbiyahe, ma'am. Sa daming pasayad. Mas okay nga yun, ma'am, para safety po ang lahat. Upang maiwasan ang aberya pagdating sa port ay huwag nang magdala ng mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, baril at iba pang flammable materials dahil ito'y mahigpit na pinagbabawal sa loob ng barko. Para sa PTV News, ako si Wayway Makalma. Nagpalabas na ng maagang abiso ang Manila Traffic Enforcement Unit tungkol sa mga isasarang kalsada sa nalalapit na undas. Kabilang sa mga kalsadang isasara sa lungsod ay ang kahabaan ng Aurora Boulevard mula Dimasalang Street hanggang Rizal Avenue. Pati na rin ang kahabaan ng Dimasalang Street mula Makiling Street hanggang Blooming Street. Kasali rin ang P. Guevara mula Cavite hanggang Pampanga Street. Pati ang kahabaan ng Blooming Street mula A. Bonifacio hanggang P. Guevara. Isasarado rin ang kahabaan ng Retiro mula Dimasalang hanggang Blooming Street exit. Kasali rin ang kahabaan ng Leonor Rivera mula Cavite hanggang Aurora Boulevard. Magsisimula itong ipatupad simula alas 5 ng umaga sa ika-30 ng Oktubre hanggang alas 2 ng madaling araw sa ika-2 ng Nobyembre. Sa ika-29 naman ng Oktubre simula alas 12 ng hating gabi ay hindi na padadaanan sa private vehicles ang gate ng mga sementeryo sa Maynila. Isa na namang kagandahang Pilipina ang kinilala sa katatapos lamang na Miss International. Ito ay si Miss Kylie Versosa. Ginanap ang contest sa Japan. Nakuha din niya ang Best in Swimsuit at Best in Evening Gown. Si Kylie ang pang-anim na Pilipinang hinirang na Miss International. Unang naging Pilipinang Miss International si Gemma Cruz taong 1964. Aurora Pihuan noong 1970, Melanie Marquez noong namang 1979, Lara Kigaman noong 2005 at Bea Santiago noong 2013. Ipinangako ni Kylie na tututukan niya ang edukasyon, kultura at pandaigdigang unawaan sa kanyang pagiging Miss International. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at informasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan Nadcherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Ang oras po natin mga kaibigan, meron tayong 37 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. At eto na ho, yung binabanggit namin ni Zarina kanina, meron tayong mga panauhin, mga Girl Scouts. At meron ho kasing mga gagawaran ng medalya, mga outstanding Girl Scouts natin. Hayaan ho natin silang mag-explain mamaya at kung paano, gaano kahirap, ika nga, at gaano katindi yung selection process bago ho magawaran ng ganitong parangal yung ating mga outstanding Girl Scouts. Actually, Sir Alan, ang tawag sa medal or yung award na ibibigay sa kanila ay Chief Girl Scout Medalist. Sila. Yes, oo. So, at ito po ito yung ay pinakamataas. pang-40 taon nang ginagawa ng Girl Scouts of the Philippines. Okay. Yes. At ngayon, i-welcome na po natin sa ating programa si Dr. Phoebe Marl Paad, Program Committee Member ng Girl Scout of the Philippines. Good morning, ma'am. Good morning. Ayun. Si Justin Daniel Bautista, Representative to the Central Board. Good morning, Justin. And si Aini Ibay, Chief Girl Scout Medalist 2016. Uy! Nako. Hello, good morning. At sa likod po natin, narito si Miss Jeannie Oribiana,
Miss Yan, good morning. Chebel Velasco, Good morning, Communications good morning. OIC, and si Miss Princess Duldulaw na Technical Assistant. Good morning po. At si Miss Sarina Lusuegro na... Hindi ako Oh. Girl Scout kasi hindi ako marunong mag-ganon. Tingnan mo, ayaw niyang tumayo ng pangatlo. Kaya Kasi iba, pala. kailangan ganituin ko muna bago siya gumano. Okay, ngayon, hingi muna tayo ng backgrounder kay Dr. Phoebe Marl Paat, Program Committee Member. Backgrounder dito sa ginagawad na, napakahalagang medalya sa ating mga Girl Scouts. Ang tawag nyo, Chief Girl Scout Medal. Bigyan nyo nga kami, ma'am, ng backgrounder. Paano nagsimula yung ganitong pagkilala? Magandang umaga ho uli sa ating lahat. Ang Chief Girl Scout Medal Scheme ay na-launch po ito noong 1976. So this is the 40th year that the Girl Scouts of the Philippines has been working, and this is a community development project worked upon by girls nationwide po. So ang nangyayari po dito, pumipili po sila sa 4 na programa. Ang mga 4 na programang ito ay ang livelihood projects, livelihood programs. We have also programs on health. Meron pong program ng culture and heritage and ecology. So pupili po sila dito sa 4 na programa at gumagawa po sila ng community development project at sila po ay nagtatrabaho for the whole year. Meron pong scheme na ginawa ng Girl Scouts of the Philippines at sineset po yung standards from selecting the Girl Scout kung sino magtatrabaho to hanggang sa implementation at hanggang po doon sa evaluation. Yung mga na-evaluate po at nag-succeed sa mga projects, sila po yung nagagawaran ng medalya taon-taon. And this year is the 40th anniversary of this project sa Girl Scouts. Imagine, Sarina, itong mga bata pa lang, na-expose na sa ganitong uri ng responsibilidad para ma-awaken yung kanilang diwa na mahalaga itong 4 na sektor na ito, 4 na areas na ito, no, para sa buhay natin. Okay. At mamaya siguro kausapin natin yung susunod na bisita natin. Siya ay awardee last year. Recipient siya last year nitong Chief Girl Scout Medal. At this year, siya ay kinatawan na dito sa Central Board. Okay. Si Miss Justine Bautista. Justine, good morning. Good morning din po. As of now po, nagsiserve po ako sa National as Program Committee Member and at the same time, Central Luzon Girl Representative po. Ayun po. So, ang main task ko po is to serve as the voice, mag-voice out during meetings and discussion regarding po sa mga bagay-bagay na about po sa mga kapwa ko po Girl Scout. Ayun. And when you were awarded last year, nitong Chief Girl Scout Medal, anong grade level ka noon? Way back po, actually 2014 po. Okay, 2014. I was a 4th year high school student po. Graduating bata, po diba? ng time po na Graduating yun. ng high school, nabigyan ng pagkilala. Chief Girl Scout Medal. So habang studying siya, inaasikaso din niya sa kanyang Girl Scout. Imagine. At ito naging medalist siya. Yung iba hirap na hirap sa pag-aaral pa lang dahil sa dami ng lessons. Pero siya, maliban doon sa pag-aaral, yung community responsibility niya, buhay na buhay na kaagad. Paano mo nagawa yun? One po namin doon is really time management po talaga between academic subjects po and yung mga extracurricular activities po namin sa mga organizations na sinasamahan po namin. Ayun, meron ka pa bang time na relax ng konti? Meron pa naman may R&R pa ba ng konti? Baka naman puro aral, community work, konting tulog. Aral, community work, konting tulog. Meron pa bang time na makipag-bonding sa friends, yung mga ganon? Meron pa naman. Naman po. Kasama rin po yun sa time management. Hindi naman po din kasi Galing talaga talaga. pwede na Sumagot, puro po tayo aral and yung mga responsibilities natin. Dapat may time din po tayo. And actually po, kinoconsider ko rin po kasi yung Girl Scout as one of my outlet po. So, Yun. every time po talaga na stressed na ako, basta may activities sa Girl Scout like camping or mga ibang programs po, talagang sobrang nakaka-relieve po ng stress na nararanasan namin as students po. At nakakapag-serve ka pa sa Opo, iba. nakakapag-serve pa po sa community. May nag-text siya, love life daw po. May nag-text talaga, ha? May sisingit ba daw niya? Ayan. Pag-aaral muna po. Yun ang gusto kong goodness, sagot. ang Di ba? galing. Pag-aaral muna. Pag-aaral Parang beauty muna. pageant yung gagawa natin. Anyway, Okay. may isa pa po tayo, Sir Alan. Ito yung isa sa mga Medalist. Chief Oo. Girl Scout Medalist. Ngayong 2016, si Aini Ibay. Aimee.
Aini, Aini. iba, yes. Aini, oo. Yun, may nagtatanong na kagad, anong grade ka na raw? Oo. Grade 10 na po. Grade 10 na siya. Pero Tapos baby, active. Oo nga, mukhang baby baby pa siya, face. mukhang grade 6, ano? At siya ay isa sa mga magiging recipients Yes. ngayong susunod na buwan na, November, nitong Chief Girl Scout Medal. Ayan. I-share mo naman sa amin kung ano yung mga nagawa mo, kung bakit ito Oo. isa ka sa napili. Isa pong mahabang proseso yung pag-work po sa scheme, pero fortunately, kinaya ko po, katulad nga po ng sinabi ni Ate Justine, nagawa ko po na i-balance po yung mga bagay po, studies, pag-aaral, extracurricular activities, at para po sa akin, isa po yung malaking achievement para po sa movement na sinasilihan ko. At nakakatuwa po na bilang isang babaeng kabataan, nakatulong na po ako sa community namin at kasabay na rin po nun yung pagpapaunlad ko po sa sarili ko. Dahil sa movement po na to na improve po namin yung self-confidence, yung time management, pati na rin po yung mga bagay na hindi po namin alam na posible po pala naming magawa. Ayan. Okay, may Grabe tatanong yung sagot muna ako niya. sa kanya. Ilang taon ka nung una kang pumasok sa Girl Scout? Grade 3 po. Imagine, grade 3. Oo, ngayon siya ay grade 10. Ha? At hindi nawawala yung passion, yung interest sa iyo. Lalo pang yumayabong. Ganun ba yon? Opo. Ano yung reason ba't ka sumali sa Girl Scout? Nung una po, gusto ko lang po kasi parang feeling ko ang saya po sa mga campings, which is Yes. totoo naman po Totoo talaga naman, kasi ang dami po naming nakikilala. Pero habang nag-Girl Scout po ako, na-realize ko po na hindi lang po pala siya about sa camping, hindi lang po pala siya about sa pagsusuot po namin ng formal dress, hindi lang po siya about sa pag-earn po namin ng badges, tungkol din po siya sa pagpapaunlad po ng sarili namin para Yes. po maging mabuting mga kababaihan pa po kami sa future. Okay, ang galing yung sumagot. Parang nasa Little Miss Philippines kami. Ah. Anong Little Miss Philippines? Siya na yung Ganyan panalo. kagagaling ang mga Oo, Girl Scout. kabataan ngayon. At mula sa mga Girl Scout talaga. Teka si Ma'am Dr. Phoebe, balik tayo. Ano po ba itong Chief Girl Scout Medal? Ang Chief Girl Scout Medal po ay ito yung pinakamataas na award na makukuha ng isang Girl Scout. So, ito po, kagaya ng nasabi namin kanina, nagwo-work po yung mga bata pumipili sila sa 4 na programa. Ito ay isang community development project na kung saan nahuhubog yung kagalingan at kahusayan ng mga bata na magtrabaho para sa komunidad nila. At the same time, nakuhon po yung kanilang virtues on perseverance, tapos yung emotional, physical, and spiritual aspects po nila ay nade-develop din while working on the project. Sila po ay guided ng kanilang mga troop leaders at ang evaluation po ng project ay from regional to the national level. Kasi Sir Alan, iba pala din yung outstanding. Iba po yung outstanding Girl Scouts. Iba din yung Chief Opo, this is a Medal. special project for girls. Ayun. Tsaka ang dami, 758. That was last year po. Ngayon, until this year, meron na po kaming 9,318 medalists. Awardees. Opo. Since medalist. 40 years ago. Ganun ba yun? Yes, sir. Ang dami na. Asan na yung iba? Kita ko may mga lawyers, mga professionals na yung mga dati yung medalist. Opo. Grabe, hanggang pagdanda, dala-dala mo yung yung mga natutunan mo sa Girl Scout at saka yung dahilan kung bakit ka nanalo. Balik tayo kay Aini. Oo. Sige. Kailangan tanungin natin siya ng medyo para feeling ko Parang- ang galing-galing niya sumagot talaga. Magaling talaga. Oo. Oo. Anong tingin mo sa love life? Diba? Tanong bata mo. Sana nakakalata ko sa'yo, ha? Feeling ko may handa siyang sagot sa ganung bagay. Sige, okay. Tingin ko po, mukha pa po akong sobrang bata para po sa mga ganung bagay. Pareho Galing sila ng yan. sagot. ha? Lagi silang handa Nakaset talaga. aside muna Oo. yan. Una, Manghang-mangha pag-aaral, community Mag-aral, service, community at service. iba pa. Okay, dugtungan ko. Kung Ayan. napapansin ho ninyo mga kaibigan, yung 2 Girl Scouts natin dito, meron silang, ano bang tawag dyan? Anong teknika? Badges. Yung mga, merong sash, na merong mga nakalagay na mga badges ang tawag dyan. At sa aking pagbabasa, nalaman ko na yan pala hindi ibinibigay. Oo. You have to earn that. Depende sa dami ng mga ginampanan mong responsibilidad sa Girl Scouts, di ba?
you earn badges. Kagaya nun, yan, nakikita nyo, nakahilera ko dun sa parang sash o sablay na suot nila, no? Bigyan nyo nga kami halimbawa ng sample. Sige, si Justine. Bali itong mga badges po na na-earn ko, since nag-start po ako nung high school po. Okay. Bali first year po, nag-join na po ako ng different activities ng Girl Scout. And in every activity po kasi ng Girl Scout, meron pong assigned na badges. Depende po dun sa kung saan po siya related na activity. So for example po is yung Ayan. Yung may parang naka-handshake na yan. Ano ba yan? Handshake is the friendship badge Friendship po. badge. So for example, camping po, we meet new friends po from different councils or minsan naman po, given the chance to go abroad, kahit abroad pa nga po, meron din pong nami-meet na new friends po. So we are given the friendship badge po. Pwede ako magkaroon yan. Friendship badge. Oo, friendship badge. Bakit I think? Pwede naman talaga. Ay, thank you, Sir Alan. And aside din po kasi dito sa mga 8-point challenge na badges po ng Girl Scout, meron din po kaming mga special badges po Ayan. na nagigain po namin every special events po na napupuntahan namin. Just like ako po, recently, I represented the Girl Scout of the Philippines in a WAGS event in London. Ooh. And I was given po the special badge po. Ayun po. Diba? Wala na ako masabi. Oo. London. Sige, balikan natin si Aini. Aini, doon sa apat na binabanggit kanina ni Dr. Phoebe na areas where you served, saang area o sector ka naging mas abala Yung pinili mo. Anong napili mo? Nag-work po ako sa Cultural Heritage po. Kasi po, yung area po namin, which is Barangay San Isidro, isa po siyang relocation area. At iba-iba po yung kultura ng mga tao po doon. Kaya medyo hindi po sila nagkakaunawaan po. At ginawan ko po yun ng paraan dahil napansin ko rin po na peace and order po yung pinaka-problema po ng barangay namin. Aha. So, paano mo nagawa ng paraan? Ang bigat na peace and order. Peace and order. So, anong At a program very ba yun? tender age. Imagine, Correct. ang nasa isip niya kagad, peace and order. Peace and order. Magkakasundo kayo ng ating Pangulo. Peace and order ang pangunahing ano. Ano yung program? May ginawa kang program? Opo. Anong tawag doon sa program? Cultural Heritage po. Bale, tuwing every Saturday po, minimit ko po yung mga beneficiary ko po, which is yung mga bata po sila na nakatira po sa community namin. At meron po akong mga resource person na galing po sa barangay namin. At ini-invite ko po sila para mag-talk po tungkol po sa history ng bansa natin, para po kumanta po ng mga folk songs at magturo po ng mga folk dances. Ayun. Okay. So gusto natin i-congratulate si Aini, isang sa mga medalist ngayon 2016. At siyempre, siguro magre-request pa tayo ng part 2 sa mga katropa natin mula sa Girl Scouts para higit nilang mapaabot. May inspire ang ating mga kabataan na tumulong sa kanilang kapwa. We'd like to thank our guests this morning, Za. Si Dr. Phoebe Marl Paat, Program Committee Member, si Justin Daniel Bautista, Representative ng Central Board, and Aini Ibay, Chief Girl Scout Medalist 2016. So sa November 4 po gaganapin ang awarding at sana magkaroon tayo ng round 2 sa iba pa mga medalists. Maraming salamat po. Okay. Mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Ang ikalawang sigwada ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Unahin natin ang Agusan del Sur, Radyo ng Bayan, kasama si Bobby Ilupa. Magandang umaga, Bobby. Maraming salamat. Magandang umaga. Assalamualaikum. Nakinabang ang daang-daang mga preso ng Agusan del Sur Provincial Jail sa libreng medical at dental mission na pinagawa ng mga personahe mula ng Department of Health at Philippine National Police. Ang gawain ito ay inisyatibo ng Agusan del Sur Provincial Correctional and Institutional Office. Sa panayam ng mga mamamahayag at sinabi ni Provincial Warden Gilbert Gap na ipinakita at ipinadrama sa mga inmates na sila ay hindi pinababayaan ng pamahalaan. Maliban sa libreng check-up at pagbubunat ng ngipin, tumanggap din ang ibang mga gamot ang nasabing mga inmates.
Ang National Medical at Dental Mission ay kabahagi ng isa 22 National Correctional Consciousness Week 2016. Ipinag-uutos ng Presidential Proclamation number 551 ang pagdiriwang ito sa buong bansa tuwing linggo ng buwan ng Oktubre. Para sa Radyo Vision, Bobby Lupa, San Francisco, Usan Sur, Beacon ng Bayan. Maraming salamat, Bobby Lupa. At mula po sa Agusan del Sur, punta tayo ng Zamboanga, Sibugay. Narito ang report ni Leslie Cubo. Leslie, good morning. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga balita. Dalawang mga bayan dito sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay ang nagatanggap ng natatanging paranga mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay ang bayan ng Imelda sa unang distrito at ang bayan ng Tungawan sa unang distrito ng lalawigan. Sa ginanap na National Conferment Ceremony sa Sofitel, Philippine Plaza, Manila sa Pasay City kahapon, tinanggap ni Tungawan Mayor Carnan Climaco at Imelda Mayor Roslyn Silva ang Seal of Good Local Governance Award para sa bayan na kanilang pinamumunuan. Sa kanyang sa isang panayam, sinabi ni Arnel Gudio, Provincial Director ng DILG Sibugay, nasungkit ng natura mga bayan ang nasabing parangal dahil sa tapat at mahusay na pamahala. Ito'y patunayan niya na natamo ng natura mga bayan ang remarkable performance na kaakibat ng malinis at mahusay na pamahala. Ayon kay Director Gudio, bunsod sa pagkasungkit ng SGLG Award, ang bayan ng Imelda at Tungawan ay nakatanggap ng Performance Challenge Fund na nagkakahalaga ng 3 million pesos ang bawat isa, Good Financial Housekeeping Certificate at iba pa. Para sa Radyo Vision, Leslie Cubol nagulat sa Media ng Bayan. Thank you, Leslie Cubol. Mula po yan sa Zamboanga, Sibugay area. At meron tayong 55.5 minutes bago po sumapit, makalipas ang alas 6 ng umaga. Okay. Mamaya, pagkatapos nito, si Attorney Butch Hamon ng Hamon Bendijo. Attorney, ano po pag-usapan? Magandang umaga po. Ngayon, medyo dapat light lang tayo. Ano na, Friday towards the weekend naman, mag-uundas na tayo. Long weekend, Gusto ko lang i-congratulate siyempre ang ating Pangulo sa magandang balita na very fruitful trip. Oo, saka lalo na yung sabi ni Sarina kanina, bumalik na yata yung mga isda natin sa Panatag Shoal, Attorney. Wow, talaga naman. Congratulations sa Pangulong Duterte. Yes, mamaya po yan. Hamon Bendijo. Okay, text tayo, Sir Alan. Sige. Good morning po, Sir Alan, with the Golden Voice. Salamat. And Miss Beautiful Zarina. Nagbabasa lang po ako. Kumpleto po ang umaga ko pagka di ko mapapakinggan ang programa nyo or hindi kumpleto yung umaga pag di napapakinggan ang programa nyo kasi para sa akin, kayo po ang number 1 dali ng San Juan City. Maraming salamat po. Ma'am, Sir, good morning po. Sergeant Froilan Bender lang po. Lagi po kami nanonood sa inyo dito sa Camp 52nd Mechanized Infantry Company ng Philippine Army, Lanao del Norte. Mabuhay po ang inyong programa. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo dyan. Good morning po, Sir Alan at Ma'am Sharina. Malakas po at malinaw ang inyong programa dito sa Mapun Tawi-Tawi. Araw-araw po ako nanonood sa inyo. Magandang umaga po. Jonas ng Tawi-Tawi City. And good morning po kay Puti at kay Gandang Zarina. And Pogi, Sir Alan. Thank you. Salamat po. Pakibati po na happy fiesta ngayon dito sa Del Rosario, Banao, Iriga City. Lalo na sa Moranya Family. Thanks and more power. Media ng Bayan. Maraming salamat po. And dahil dyan, tapos na ang ating sa oras ng programa. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At sa pangalan naman po ni Aljo Bendio, ako po si Alan Alianige. Sa Lunes ng umaga, babalik ang Radyo Vision.